May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Kailan ba iikot sa akin ang mundo mo? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang bukas. Yan po ang kinita ng business natin this year, Mami, Daddy. Ang laki, hindi po ba? Oo nga, Clark. Lumaki na 50%. Aba, tama lang na lumaki ang kita natin, Florante. Di kalidad ang ating mga produkto, pati ang ating mga tauhan. At maging itong si Clark mahusay din. Salamat po, Daddy. Okay, tama na yan. Clark, ipahanda mo ng dinner natin kay Manang. Nagugutom na ako. Yes, Mami. Ikaw naman, Armida. Hindi mo man lang pinuri ang panganay natin. Dahil sa maganda naman niyang accomplishment. O dapat lang naman siya magsipag para may masabi namang maganda sa kanya. Armida. O totoo naman, hindi ba? Kaya wag mo akong asahan na pupurihin ko ang pangit na yun. Ay, Ewan ko ba kung bakit tayo nagkaroon ng anak na pangit? Kuya, bakit malungkot ka? Malaki palang kinita ng company natin. Si Mami kasi, Arjo. Hindi ko na naman siya kinakitaan ng tuwa sa ginawa ko. Uy, baka naman mainit lang ang ulo. Pagpasensyahan mo na. Mula pa nung bata pa tayo, hindi na close sa akin si Mami. Kahit nga si Daddy, sa'yo lang sila magiliw. Buti pa si Daddy, nagbago. Siguro dahil nakita niya mga ginawa kong pagsisikap. At nakita ko ninyo, kuya. Kaya nga idol kita eh. Hindi ka lang mabait at masipag. Matalino pa. Salamat, Tol. Mabuti ka pa. Lagi mong ina-appreciate ang mga ginagawa ko. Uy, siyempre naman. Kuya yata kita. Kaya huwag ka nang malungkot. Magbabago rin si Mami. Ay, siya nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Pero, secret pa natin ito, ha? Huwag mo munang sasabihin kay na Mami. Hanggang hindi ko pa naayos ang lahat. Secret? Oo. Ano yun? Malapit ka nang maging tito. Ano? Pregnant ng girlfriend ko. Talaga? Buntis na si Valerie?
natin, Arjo. Akala ko naman kung ano na. Di ba yun naman talagang hinala natin dahil sa mga nararamdaman mo? Pero ngayon, sure na. Ilang buwan na raw ba? Mahigit 2 buwan na raw, sabi ng doktor. Ano gagawin natin, Arjo? Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko naman yan eh. Pakakasalan kita. Paano? Hindi pa nga alam ito ng mami mo. Huwag mong intindihin yun. Hindi sila magiging problema. Sabihin mo nga pala kay Aling Lucita, nakakausapin natin sa susunod kong pagdalaw dito. Ipaalam na natin sa nanay mong balak nating pagpapakasal. Salamat, Arjo. Bakit ka umiiyak? Kala ko kasi, pababayaan mo kami ng ating magiging anak. Mahal kita eh. Maging ang ating baby. Kaya malabong mangyari na pabayaan ko kayo. Tandaan mo yan. Ay, tapos na ako maglaba, anak. Mahusay talaga itong Pride detergent. Mabango pa sa damit. Kaya nga po yan ang lagi kong binibili, Nay. Ay, teka. Sabi mo darating ngayon si Arjo at pag-uusapan natin ng kasal nyo. Opo. Eh, bakit wala pa siya? Lalamig na yung inihanda nating hapunan. Darating din po yun. Baka na late lang. Tawagan mo kaya sa cellphone niya. Ayaw po mag-ring ng phone niya, Nay eh. Baka po lowbat. Kaya hintayin na lang natin siya. Anak, hindi kaya nangako lang siya upang takasan ang kanyang pananagutan? Hindi po, Nay. Mahal po ako ni Arjo. At alam ko, tapat siya sa kanyang pangako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Saan ba pumunta si Arjo, Clark? Sa kaibigan daw po niya, Daddy. Oh, bakit may dala pa siyang parang regalo? Hindi ko po alam. Oh, hanggang ngayon wala pa. Gabing-gabi na. Tagal na umuwi. Bakit nga kaya wala pa si Arjo? Oh, Florante, may tumatawag sa cellphone mo. Sagutin mo na. Si Arjo. Okay nga, sagutin mo na. Sabihin mo umuwi na at nag-aalala tayo. Oo. Hello, anak. Nasaan ka ba? Nag-aalala na kami ng mami mo. Gabing-gabi na, wala ka pa. Pulis? Pulis kayo? Bakit ho nasa inyo ang cellphone ng anak namin? Hindi. Ang anak ko, na-disgrasya. Arjo, anak ko, bakit mo kami iniwan? Bakit? Napakabata pa ng ating anak. Florante, hindi ko kayang mawala ang bunso natin. Hindi ko kaya. Armida, nawala ng mali ang asawa ko. Valerie, anak! May bisita ka! Sino po, Nay? Magandang hapon. Anak, kuya siya ng nobyo mo. Nagpakilala na siya sa akin kanina. Ikaw si Clark, kung ganon. Oo. Nagpunta ako dito dahil may gusto akong ipaalam sa'yo. Tungkol ba kay Arjo?
Nasaan siya? Bakit 2 araw na siyang hindi nagpapakita sa akin? Hindi rin siya tumatawag. Isasama ko kayo sa kanya. Magbihis na kayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit pa ni Raria itong pinuntahan natin? Sabi mo isasama mo ako kay Arjo. Dahil narito siya, Valerie. Siya ang nakaburol dito. Hindi. Si Arjo. Patay na. Nabangga ng isang mabilis na kotse ang kanyang sasakyan. Habang papunta siya sa inyo. Diyos ko. Kaya pala hindi na siya nakarating. Arjo. Napakasakit naman ito. Paano na kami ngayon? Wala ka na. Hoy, ano ba yan? Ang babae niya ang klase. Ha? Mami, Daddy, siya po ang nobya ni Arjo. Si Valerie. May nobya na pala siya. Hindi ko siya kilala. Hindi ko nga alam kung may kaya ba yan sa buhay, ang pamilya niya. Mami, may pananagutan na po si Arjo sa kanya. Magkakaanak na po sila. Totoo po, Ma'am Armida, Sir Florante. Balak na nga po namin pakasal. Hindi ako naniniwala sa'yo. Wala na si Arjo, patay na. Ano bang ginagawa mo dito? Umalis ka na. Ma'am Armida, gusto ko pa makasama pa si Arjo. Sinabi ko nang umalis ka na. Florante, ialis mong babaeng yan dito. Ayokong madatnan dito yan ang mga kaibigan natin. Ay, dumating ka na pala, Clark. Naihatid mo ba siya? Opo, Daddy. Iyak nga siya ng iyak eh. Awang-awa ako sa kanya. Naaawa rin ako. Gusto ko nga sana pagbigyan siya na maglamay pero mami mo nagagalit. Daddy, magkakaanak na sila ni Arjo. Alam ko po yun dahil nasabi na yun sa akin ng kapatid ko bago siya na-aksidente. Uy, bakit wala siyang sinabi sa amin? Ang gusto niya kasi, naayos niya na ang lahat bago siya magpaalam. Kaso nga, hindi niya na nagawa yun. Dahil na-disgrasya na siya at namatay. Kawawang babae. Bala kong tulungan siya. Lalo na po sa kanyang panganganak. Baka po kasi mahirapan si Valerie sa mga gastusin. Sige, gawin mo. Tutulong din ako. Pero wag mo na lang sabihin sa mami mo, ha? Baka magalit yun. Maupo ka, Clark. Salamat po, Aling Lucita. Bakit ka na pa rito, Clark? Bukas na ang libing ng kapatid ko, Valerie. Clark, gusto ko magpunta. Gusto ko siya makita kahit sa huling pagkakataon. Sige. Tutulungan kita. Iho, maaari ko bang samahan ng aking anak? Oo. Siya nga pala, Valerie. Eto. Tanggapin mo ang sobrang ito. Pero ba? Ang laman nito?
tulong ko para sa inyo na magiging pamangkin ko. Clark, pag tinanggap ko yan, lalo lang akong hahamakin ng mami mo. Hindi niya alam ito. Ako ang may gustong gawin ito. Kaya sana naman tanggapin mo. Para naman gumaan ang kalooban ko. Anak, hindi sa pinakikialaman kita, no? Pero kailangan mo talaga ng tulong. Lalo na isisilang mo ang batang yan. Kaya sige na. Tanggapin mo na ang tulong ni Clark. O Clark, kumusta ang lakad mo? Nakausap ko po siya, Daddy. At katulad ng dapat asahan, gusto po niyang sumamang makipaglibing bukas. Tinanggap ba niya ang tulong mo? Nung una, ayaw sana niya pero nakumbinsi po siya ni Aling Lucita, ang nanay niya. Buti naman. Magpapadala din ako ng tulong para sa kanya. Saan ka galing? Oh, yung mami mo. Yung usapan natin, ha? Opo, Daddy. Ako nang bahala. Ano ba? Hindi ka na sumagot. Ang sabi ko, saan ka nagpunta? Sa isa pong kliyente, Mami. Iniurong ko muna ang pag-uusap namin. Dahil nga po may patay tayo ngayon. Tama lang yung ginawa mo. Nagluluksa pa tayo ngayon. Kala ko naglakwatsa ka eh. Hindi ko po magagawa yun. Masakit din sa akin ang pagpanaw ni Arjo. Oo nga pala. Ayokong makikipag-ugnayang ka pa sa nobya ni Arjo. Bakit naman, Armida? Magkakaapo na tayo sa kanya. Nagsasamantala lang ang babaeng yon. Ay, hindi nga natin alam. Kay Arjo nga ba talaga ang dinadala niya? O baka naman sinasabi lang niya yon para magkaroon siya ng bahagi sa kabuhayan natin. Tingin ko naman po hindi ganun, Mami. Saka nasabi na po siya sa akin ni Arjo noon pa. Tumigil ka nga dyan. Huwag mong kontrahin ang gusto ko mangyari. Kung ayaw mo magagulo tayo. Arjo, napakasakit naman ang nangyari sa atin. Huling pagkikita na pala natin. Nung araw na matiyak natin, nagdadalang tao ako. Hindi mo na pala makikita ang magiging anak natin. At ang isa pang masakit, ayaw ng mami mo sa akin. Hinahamak niya ako. Kaya nga hinintay ko munang makaalis sila bago ako lumapit dito sa puntod mo. Mahal ko. Valerie, malalim na ang gabi. Clark, parang ayoko pang iwan si Arjo. Pwede mo naman siyang dalawin uli. Pero ngayon kailangan mo munang umuwi at magpahinga para dyan sa dinadala mo. Paano na kami ngayon ang magiging baby ko? Hindi na niya madarama ang pagmamahal ng kanyang ama. Ipinapangako ko sa iyo, sa puntod ng kapatid ko, hindi ko kayo pababayaan. Tutulungan ko kayo ng pamangkin ko. Pangako. Ipinaluto ko kay Manang ang mga paborito mong pagkain. Halika na, kumain na tayo, Armida. Kayo na lang kumain, Florante. Wala akong gana. Mula nang mamatay ang ating bunso, ganyan ka na. Madalas kang walang ganang kumain. Kung kakain ka naman, napakakonti. Armida, ang laki na ng ipinayat mo. Hindi ko pa rin kasi matanggap. Nawala na ang bunso natin. Mahal na mahal ko siya. Alam ko. Dahil kamukha mo siya.
at mas malapit sa iyo kaysa kay Clark. Pero siguro talagang niloob ng Diyos na mangyari yun para mabaling naman ang ating pansin sa ating panganay. Tumigil ka nga dyan. Si Arjo lang ang anak ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anak din natin si Clark. Kahit pa hindi natin siya kamukha. Sabihin ang pangit siya. Florante. Armida, tanggapin mo na ang katotohanan yun. Para muling lumigaya ang ating pamilya. Ay, talaga anak. Dala ni Clark ang lahat ng mga ACS products na yan. Opo, Inay. Lalo na po itong unique toothpaste. Ay, salamat naman. Hindi na tayo bibili pa. Yun din daw po ang gamit nila. Ay, Alam niyo po, namili na rin po siya ng mga gamit ng baby ko. Kompleto na nga po ang gamit niya. ang bait talaga ng batang yun, ano? Magkaiba nga lang po sila ng mukha ni Arjo. Gwapo si Arjo, pero si Clark, hindi kagandahan ng mukha. Ngunit napakaganda naman ang kanyang kalooban. Tama po kayo. Hiyang-hiya na nga po ako sa kanya. Sa dami ng mga ibinibigay niya. Oh, Aray ko. anak, bakit? Bakit mo hinawakan yung tiyan mo? Masakit ba? Opo, Nay. Ay, nako. Parang mababas ang balakang ko. Ay, baka manganganak ka na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano nga pala ang sabi ni Mr. Magpantay na magpunta siya rito kanina, Clark? Bukas na lang mo daw siya pipirma sa kontrata kapag nandito na kayo. Ay, sayang. Yung mami mo kasi nagpahintay pa. Ang tagal-tagal pa. Hindi bali, Daddy. Nagmamadali din si Mr. Magpantay. May emergency daw sa bahay nila. Oh, Teka. Excuse me, Dad. Sasagutin ko lang tong cellphone ko. sige, sige. Hello? Sino to? Aling Lucita? Napatawag po kayo. Ano po? Manganganak na si Valerie? Sige po, pupunta kagad ako dyan. Nay, Anak, kumusta po ang baby ko? maayos mo siyang naisilang. Isang malusog na sanggol na lalaki ang iyong anak. Kawawa naman ang aking anak. Ay, Wala na siyang ama. huwag ka mag-alala. Tutulungan kita sa pagpapalaki sa kanya. Bubusugin natin siya sa pagmamahal. Salamat po, Nay. Si Clark po, alam na po ba niya? Oo. Kausap lang siya ng doktor mo. Ay, siya nga pala. Ang ipinangalan namin sa aking apo ay katulad ng iyong gusto. O ano, anak? Kumusta si Valerie? Okay po, Daddy.
Healthy yung bata. At alam nyo, kamukhang kamukha siya ni Arjo. Talaga? Oho. Ano? Ah. At sinong kamukha ni Arjo? Florante? Armida. Sagutin niyo ako. Ang, Sino? ang pamangkin ko po, Mami. Si Junior. Ang anak ni Arjo kay Valerie. Suwail! Rick, Mami, bakit niyo naman ako sinampal? Armida, wala namang ginawang masama ang anak natin. Hindi ba sinabi ko na noon pa? Ayoko nang makipag-ugnayan pa siya sa hampas lupang babae na yon. Hindi rin ako sinunod. Sorry, Mami. Pero naaawa po ako sa pamangkin ko. Wala siyang kasalanan. At saka, hindi ka ba natutuwa? May baby ng kamukha ng ating bunso. Hindi mo ba siya gustong makita? Hindi. Ayoko siyang makita. Ayoko sa batang yon. Narinig niyo? Ayoko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Senyora Armida, ano pong gagawin natin dito sa ospital? Eh di sasamahan mo ako, Densyo. Meron lang tayo titingnan. Sino po? Wala naman akong alam na kamag-anak niyo na may sakit Wala nga. Tanga. Aray ko. Hindi ko sinabing kamag-anak namin ang titingnan natin. Sisilipin ko lang ang anak ni Arjo do sa paslupang si Valerie. Eh, gusto ko lang malaman kung talagang kamukha ng anak ko ang bata. Ayun ba? Naku, senyora. Para ho silang pinagbiyak na bunga. Paano mo nalaman? Kasama po ako ni Sir Clark nang magpunta sa rito. Bullshit! Aray ko. Sakit na po Bakit niyo naman ko binatukan? Ay, nagpunta ka na pala rito. Hindi mo man lang binanggit sa akin? Pasensya na ho. Hindi ko naman alam na interesado kayo sa bata Ano, titingnan niyo po ba? Natural! Hoy, ikaw Oo. Wag na wag mong sasabihin ito kina Clark at Florante. Naintindihan mo? Alino? Yung palang dahilan kaya nagmadali kang makalabas ng ospital at makauwi na dito sa bahay. Opo, Nay. Sinabi kasi sa akin ng nurse na may mayamang matandang babae na tumingin sa aking anak. At ang pagkakadescribe niya, tumutugma sa itsura ng mami ni Arjo. At natakot ka na baka may masama siyang gawin sa iyong anak. Opo. Huwag siyang magkakamaling magpunta rito. Dahil makakarinig na siya sa akin ng masasakit na salita. Nay. Wala siyang magagawang anuman laban kay Junior. Valerie, kumusta na kayo ng pamangkin ko? Maayos naman kami. Malakas kumain si Junior. Salamat nga pala sa pagbabayad mo sa ospital, Wala yun. Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi ko kayo pababayaan. Siya nga pala. Nabanggit sa akin ng nanay mo ang nangyari sa ospital. Kaya ka nagmadaling umuwi. Oo. Nagpunta rin ng mami mo. At tinina niya si Junior. Sinabi sa akin ng driver namin yon, si Mang Densyo. At natuwa daw si mami nang makita yung bata. Ano? Siguro dahil napatunayan niya na totoo ang sinabi ko sa kanya. Alam mo, Valerie, magandang sign yun. Ibig sabihin, nagkakaamor na si mami sa kanyang apo. Hindi ko maintindihan ang punto mo.
Isang Montemayor si Junior. At may karapatan din siya sa kabuhayang mamanahin ng kanyang daddy. At mapapasa kanya lahat yun kapag nagkaroon ng amor sa kanya si Mami. Hindi mahalaga sa akin yon. Lalo na, wala na si Arjo. Kailangan yun ng bata para sa kinabukasan niya. Kaya, isang plano ang naisip ko. Plano? Anong plano, Clark? Nabigla si Valerie sa sinabi ko. Nahalata ko yun. Kahit na sinikap niyang itago sa akin. Ay, sana huwag yung makaapekto sa pagpayag niya. Pero dapat siyang pumayag. Hindi lang dahil sa kabuhayan para sa pamangkin ko, kundi para na rin sa damdamin ko. Kapag narito na siya, magkakaroon ako ng pagkakataon na lubos na maangkin ng kanyang puso. Ay, sana pumayag siya. Ano? Inalok ka ni Clark na pakasal sa kanya? Opo, inay. Bakit? Para daw po makuha ng aking anak ang kabuhayang mana ng kanyang ama. Kapag asawa niya na ako, mapapalapit din daw kina Ma'am Armida at Sir Florante ang bata. Ay, kung sa bagay, may katwiran siya. Kaya lang, pareho ninyong hindi mahal ang isa't isa. Hindi kaya mahirapan kayong dalawa pag nagpakasal kayo. May usapan po kami. Walang mangyayari sa amin. Magiging kasal lang kami sa papel. At kapag nakuha ko na ang lahat, maghihiwalay din po kami. Yun ang sabi niya? Yun po ang sabi niya sa akin. Abay, napakabait pala niyang talaga. Kaya nga po, kahit nabigla ako nung una ko marinig sa kanya yon. Ngayon po, gusto ko nang pumayag sa alok niya. Ano, Clark? Mag-aasawa ka na? Wala naman akong alam na nobya mo. At sino naman ang tangang babaeng yun? Mami naman, bakit niyo naman tinawag na tanga ang mapapangasawa ko? Ay, para sa akin, katangahan ang pumayag na makasama ang isang pangit na tulad mo. Armida, ano ka ba? Tinatanong niya ako, di sinagot ko lang siya ng totoo. Bakit, masama ba yan, Florante? Ngayon alam ko na kung bakit napakalayo ng loob niyo sa akin. Kahit anong pag-isikap ang gawin ko. Anak, O hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Clark. Sino ang tangang mapapangasawa mo? Si Valerie. Ano? Ang hampas lupang dating nobya ni Arjo? At bakit ka pa kakasal sa disgrasyadang yon? Mami, gusto kong magkaroon ng ama ang pamangkin ko. Kawawa naman ang bata. Isa din siyang Montemayor. Hindi! Hindi ako papayag, Clark. Kapag pinakasalan mo ang babae na yon, huwag mong asahang pupunta kami ng daddy mo! Napagod ka sa biyahe, Valerie? Medyo. Pero okay lang. 5 days tayo dito sa Boracay. Pagkatapos nito, may iba pang magagandang lugar tayong pupuntahan. Dahil 15 days ang honeymoon natin.
Ito nga palang room na to ang magiging kwarto mo. Salamat, Clark. Marunong ka talagang tumupad sa usapan. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Handa akong unawain at tulungan ka. Pagtiyagaan. Hanggang sa lubusang makabangon. Mapalad si Arjo. At ikaw ang naging kuya niya. Mapalad din ako sa kanya, Valerie. Dahil nagkaroon ako ng kapatid na mabait at gwapo. Hindi katulad ko. Pangit. Clark. Pero napakaganda ng kalooban mo. At yun ang nagpapaganda sa pagkatao mo. Pagkatapos nga pala ng honeymoon natin, magtatrabaho ka na sa office namin. Ha? Paano si Junior? Kukuha tayo ng yaya para mag-alaga sa kanya. Dapat ba talagang pumasok pa ako doon? Kailangang matutuhan mo ang mga bagay na alam ni Arjo sa aming kumpanya. Para na rin yun sa ikabubuti ng aking pamangkin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi na kita nakausap nang dumating kayo kagabi galing sa inyong honeymoon. O ano, Clark, kumusta? Masaya, Daddy. Si Mami po. Hindi niya kami sinalubong nang dumating kami ni Valerie dito sa bahay. Galit pa rin siya, anak. Kaya nga hindi ko ipinaalam sa kanya ang pagpunta ko sa kasal niyo ni Valerie. Ayokong pagtalunan pa namin yon. Hindi bale, Daddy. Naniniwala naman ako na lilipas din ang galit niya. Anong balak niyo ngayon? Simula po bukas, kasama ko na sa magtatrabaho sa office. Siya ang magiging sekretary ko. Para naman magkaroon din siya ng alam tungkol sa negosyo natin. Iniisip ko lang, anak. Talaga nga bang ang pamangkin mo lang ang dahilan kaya mo pinakasalan si Valerie? I'll be honest with you, Daddy. I love her. Noon pa mang una kong makita ang picture niya kay Arjo, nagkaroon ako ng ibang damdamin sa kanya. Kaya nga sinikap kong ma-access ang kanyang account. Sabi ko na nga ba, may iba pang dahilan. At umaasa ka na pagkasal na kayo, matututuhan kanyang mahal. Opo. At handa kong gawin ang lahat. Makamit ko lang ang kanyang puso. Ay, salamat naman at dinalaw mo ako, anak. Miss ko na kayo nitong apo ko. Miss Ang na rin namin kayo, cute. Nay. Kaya nga pumasyal kami ni Junior dito. Ay. Wala naman po kasi akong pasok ngayon sa office. Si Clark, bakit hindi nyo kasama? Sinamahan lang po niya si Daddy Florante. Susunod po siya dito. Ano po, kumusta na kayo dito? Ang ganda na sa inyo, Star wax, floor wax po ang gamit niyo dito. Ay, syempre naman. Maayos naman ako rito, anak. Medyo naninibago nga lang sa pag-iisa, pero kaya ko naman. Ikaw, kumusta ka na sa bahay ni na Clark? Nag-uusap na ba kayo ni Balaing Armida? Hindi pa rin po. Ano? Si Daddy Florante lang. Mas mabait kasi yun kesa kay Mami Armida. Ay. At sa trabaho naman, matyaga po akong tinuturuan ni Clark. Kaya wala pong problema. Naisip ko lang, anak. Paano kung magtagumpay ang plano ninyo ni Clark?
Matutupad din ba yung paghihiwalay ninyo? Yun po ang usapan, Nay. Bakit niyo naman po naisip yan? Pakiramdam ko, may damdamin siya sa'yo. Huh? At yun ang isa sa dahilan, kaya kanya pinakasalan. Armida, bakit dito sa kwarto natin natutulog si Junior? Nakita kong umiiyak kanina ang apo natin. Ay, yung yaya naman ni naliligo. Nainis nga ako dun sa yaya eh. Hinayaang iyak ng iyak, kaya kinuha ko yung bata. Ay, mukhang inaantok eh. Gustong ipaghele ko. Ay, ginawa ko. Ayun, nakatulog naman agad. Mana sa ating bunso ang batang ito. Ay, hindi nakapagtataka. Anak ni Arjo ang bata. Ang mabuti pa, dalhin ko na sa kinaklar. Dumating na sila. Hindi, wag. Mamaya na. Masisira ang tulog ng bata. Mamaya na lang paggising ng apo natin. Baka kasi gusto na siyang makita ng kanyang ina. Makapaghihintay siya, Florante. Huwag mo siyang alalahanin. Ang importante, makatulog ng maayos si Junior. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Saan ho ba tayo pupunta, senyora? Ha? Bakit nakabihis po si Junior? Abe, papasyal ko ang apo ko. Ipamimili ko tuloy ng mga gamit, kaya magbihis ka na. Dali. Alam na po ba ito ni Ma'am Valerie? Stupido ka talaga, Densyo. Buti na kailaga ko. Bakit pa ako magsasabi sa babaeng yon? Ako ang lola ng bata. At dito sila nakatira sa pamamahay ko. Sabi ko nga po. Ay, kaya nga kumilos ka na. Bilisan mo! Armida, ba't hindi mo pa ibinabalik si Junior kina Clark? Ah. Gusto na siya makasama ni Valerie. Abe, tulog na yung apo natin. Napagod sa paglalaro namin. Kaya dito na lang siya matutulog. Natutuwa ako dahil tinatanggap mo na ang apo natin. Pero parang inilalayo mo naman siya sa kanyang ina. Ang batang itong kapalit ng bunso natin, Florante. Ah. Tama lang na mapa sa atin siya. Armida? Pwede pa namang magkaanak sina Clark at Valerie. Kaya hindi magiging kawalan sa kanila kung kunin ko ang bata. Valerie, hating gabi na. Matulog ka na. Yan mo nga ako. Naiinis ka ba sa akin? May kasalanan ba ako? Naiinis ako sa mami mo. Valerie, hindi ka ba natutuwa na mahal niya na si Junior? Clark, inilalayo niya sa akin ang aking anak. At yun ang ayaw ko. Hayaan mo. Kakausapin ko siya. Siguro masyado lang siya nagigilo sa bata, kaya ganun. Huwag na. Huwag mo nang gawin yon. May naisip na akong paraan para hindi niya na mailayo sa akin ang aking anak. Ano bang balak mong gawin? Gusto mong lumipat tayo ng bahay? Oo. Para hindi na mailayo sa akin ang mami mong anak mo. Pero Valerie, baka magalit si mami. Hindi mo ba naisip? Mabuti nga't natutuwa na siya sa bata. Nagtatagumpay na tayo. Nagkaalala ako, Clark. Baka isang araw, magising na lang ako na
nung wala na sa piling kong anak ko. Kaya habang maaga pa, gusto kong ilabas na natin siya sa bahay na ito. Valerie, Kung talagang mahalaga kami sa'yo, papayag ka sa gusto kong mangyari. Ano? Lilipat sila ng bahay? Oo. At bakit, Florante? Para ilayo sa atin ang ating apo? Oh, ito naman. Hindi. Gusto lang nilang subuking magsarili. Hindi ako naniniwala. Ang sabihin mo, gusto niyang ipagdamot sa akin ang apo natin. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Yun ang totoo. Maramot siya. Magkakaanak pa naman siya? Ipagdadamot pa niyang bata? Hindi naman maaring iwan nila sa atin si Junior. Bakit hindi? Pareho silang may trabaho. Kaysa kumuha sila ng yaya, di iwan na lang nila dito ang bata. Sabihin mo yan sa kanya. Kausapin mo si Clark. Ako gusto ko yon. Dahil mas mapapabuti ang ating apo kaysa sa pag-aalaga ng ibang tao. maganda po ang suggestion niyo, Mami. Hindi ko nga lang alam kung papayag si Valerie. Kumbisihin mo siya. Kung tutuusin, hindi naman magiging kawalan ng bata sa inyo. At saka, magkakaanak pa naman kayo. Mami, Clark, gusto kong makapiling ang apo ko. Huwag mo namang ipagkait sa akin yun. hayaan po ninyo. Susubukan ko siyang kausapin. Bigyan niyo po ako ng panahon. Iyon ang sabi ni na Mami at Daddy, Valerie. Si Inay ang mag-aalaga kay Junior Clark. Kukunin ko na siya bukas. Pumayag ba si Nanay Lucita? Oo, dito na siya titira. Kaya wala na tayong problema. Kaya sabihin mo sa mami mo, salamat na lang. Okay. Sige. Matutulog na ako. Good night. Bakit mo ko inalikan? Ito naman, sa pisngi lang naman kita hinalikan na. Good night kiss lang yun. May usapan tayo, Clark. At ayoko sanang mabago yon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, maupo ka, Balaing Florante. Opo. Salamat, Balay. Mabuti na lang at tatapos na ako maghugas ng mga gamit at maaasikaso kita. Mahusay talaga itong smart dishwashing. Oh, yun din pala ang gamit niyo rito. Oo, Balae. Dito ka na pala nakatira, Balaing Lucita. Oo. Ako nag-aalaga sa apo natin para matulungan ko yung mag-asawa. Kumusta na nga pala yung bata? Miss na namin siya. Nako, lalo siyang tumaba at lalong lumiksi. Kaya nga pala ako nagpunta rito, Balae, para hiramin sana yung ating apo. Ha? Sandali lang naman.
Namimiss na rin ni Armida si Junior eh. Pumayag naman si Clark na hiramin namin ang bata. Tinawagan ko siya kanina. Hindi ka dapat pumayag, Clark. Bakit ka ba nagagalit? Ngayon lang naman hiniram ni na mami ang bata. Saka, ibinalik din naman. Wala kang karapatang ipahiram ang anak ko sa ibang tao. Lalo na't hindi ko alam. Hindi ibang tao yun. Mga magulang ko sila. Lola at lolo ni Junior. Hindi ikaw ang ama ng bata para magdesisyon. Nang pakasalan kita, itinuring ko ng anak si Junior. Pero hanggang ngayon pala, hindi mo pa rin ako itinuturing na asawa mo at ama ng iyong anak. Clark, sandali. Hindi pa tayo tapos. Ayoko na mangungulit pa ang mga pangyayaring ito. Huwag mo nang ipahihiram sa mga magulang mo ang anak ko! Yun ang malungkot na balita, Armida. Hindi na pinapayagan ng ating manugang na mailabas ng bahay nila si Junior. Kaya hindi siya ipinadala sa akin ni Balaeng Lucita. Madamot talagang babaeng yun. Pinasasakitan niya ako. Dahil sa ginawa ko sa kanya ng burol ni Arjo. Maaring tama ka. Noong una, inilapit niya sa akin si Junior. Ngayon namang tanggap ko na at napamahal na ako. Nilalayo niya na. Florante, gusto kong makasama nga po natin sa birthday ko. Ipagpaalam mo siya kay Clark. Ano? Pero, Sige Armida... na. Para maging masayang birthday ko. Kausapin mo si Clark. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napatawag po kayo, Daddy. Sorry nga ho pala. Hindi kami nakadalo nung birthday ni Mami. Malungkot ang mami mo, anak. Umiyak siya ng umiyak. Siguro yun ang dahilan, kaya may sakit siya ngayon. May sakit si Mami? Oo. 2 days na. Hayaan po ninyo. Dadalawin ko siya bukas. May sakit pala ang biyanan mong babae. Mabuti nga po sa kanya. Valerie, Galit ako sa kanya, Nay. Hindi ko makakalimutan ang paghamak niya sa akin. Lalo po nung burol ni Arjo. anak, tapos na yun. Kalimutan mo na. Asawa ka na ngayon ni Clark at pamilya na rin nila. Sa papel lang po kami kasal, Nay. Ang ibig mo sabihin hanggang ngayon, hindi mo pa rin natututuhang mahalin si Clark? Alam niyang hindi ko po siya mahal. At ganun din po siya sa akin. Hindi rin niya ako mahal. Valerie, napakabait niya. Matyaga.
maunawain, at mabuti ang puso. At alam ko, mahal ka niya. Hindi mo nga lang pinapansin ang mga ginagawa niya. Anak, sana'y huwag mong hayaang mawala pa siya sa'yo. Pagsisihan mo pag nangyari yun. Saan ka pupunta, Clark? Kina Mami at Daddy. Dalawa na silang may sakit. Kaya dadalaw ako. Nangako ka na ipapasyal natin si Junior ngayon. Pasensya na. Sa ibang araw na lang. Kailangan makita ko ang mga magulang ko. Kung talagang mahalaga kami sa'yo, kami ang uunahin mo. Lagi na lang bang ikaw ang uunahin ko? Paano naman ang mga magulang ko? Pagod ka na? Nagsasawa? Lahat ng pangunawa, ibinigay ko sa'yo. Nagpakababa at nagtiyaga ako. Pero binaliwala mo. Masisisi mo ba kung magsawa ako? Makadama ng pagkapagod? Kailan ba iikot sa akin ang mundo mo? Clark, Nanay Lucita, narinig kong pagtatalo ninyo ng aking anak. pinapaalis na po niya ako sa buhay nila ni Junior. Hindi niya po ako kailangan. Pasensya ka na sa kanya, ha? Nabigla lang yun. Hindi po. Alam kong totoo sa loob niya sinabi niya. Dahil hanggang ngayon, si Arjo pa rin ang mahal niya. Napakapalad ng kapatid ko. Kahit wala na siya, marami pa rin ang nagmamahal sa kanya. At nalulungkot sa kanyang pagkawala. Samantalang ako, Clark, mula noon hanggang ngayon, laging nagpipilit na mapansin at mahalin. Clark, Pero kahit ganito pa naging kapalaran ko, wala po akong sama ng loob at galit sa Diyos. Nagpapasalamat pa rin po ako dahil binigyan niya ako ng maginhawang buhay. anong balak mo ngayon? Uuwi na po ako sa amin. Kailangan po ako ni na Mami at Daddy ngayon. Kayo na po sanang bahala kina Valerie. Hindi pala kami mahalaga sa'yo, Clark. Hindi pala. Valerie, anak. Bakit ka umiiyak? Nay. Ngayon ko lang po napatunayan na hindi pala kami mahalaga kay Clark. Pinaalis mo siya. At umalis naman po siya. Kailangan siya ngayon ng kanyang mga magulang. Hindi mo maunawaan yun at gusto mo pang ipagkait sa kanya na tulungan at damayan sila. Anak, hindi ba maaaring magpatawad ka na? Kalimutan mo na ang masakit na nangyari sa inyo ni Balaing Armida. Total, maginhawa na ang buhay mo. Patawarin mo na siya. Paano ko patatawarin ng taong hindi naman nagsisisi at humihingi ng tawad? Ay, kung minsan, nakikita sa mga gawa ang hindi masabi ng mga labi.
At yun ang nakikita ko kay Balaing Armida. Mahal na niya ang bata. At tanggap na ang kanyang pagkakamali. Kaya sana'y kalimutan mo na ang nakaraan. Upang maharap mo na ng masaya ang buhay ninyo ni Clark. Kumain na po kayo, Mami. Daddy. Anak, kakain kami. Kung kakain ka na rin. Mami. Oo nga, anak. Sabay-sabay na tayo. Napapansin namin, mula nang dumating ka rito, parang lagi kang walang ganang kumain. Pasensya na po kayo. Kahit hindi mo sabihin, alam naming kami ang dahilan. Anak, magaling na kami ng daddy mo. Pwede mo na kaming iwan. Bumalik ka na sa iyong pamilya. Dito na lang po ako, Mami. Kaya naman ni Valerie doon. Patawarin mo ako. Mahabang panahon ng pinaghirap mo nang dahil sa akin. Ngayon, nagugulo pa ang buhay mo. Mami. Anong iniisip mo, Armida? Naaawa ako sa anak natin na si Clark Florante. Ay, gusto ko sana makabawi naman ako sa malaki kong pagkukulang sa kanya. Napatawad ka na niya. Napakabait at maunawain ni Clark. Pero ayaw kong masira ng tuluyan ang kanyang pamilya. Lalo na nga, sinabi niya na sa atin na talagang mahal niya si Valerie. Ang gusto ko sana, tulungan natin siya. Anong gagawin natin para matulungan siya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Balaing Florante? Balaing Armida? Ay, kayo pala. Maaari ba kaming magtuloy, Balay? Ay, oo. Hali kayo. Pasok. Tuloy. Hali kayo. Ay, maupo kayo. Salamat, Balae. Ay, kumusta na si Clark? Ang totoo, siya ang dahilan ng aming pagparito. At isa pa, gusto ko sanang makausap si Valerie. Ay, wala siya rito ngayon. May mga binili sa mall. Mabuti pa hintayin nyo na lang. At habang hinihintay nyo siya, makipaglaro muna tayo sa ating apo.
Nay, narito na po ako. Bumili na rin po ako ng Shield bath soap na kailangan natin. Ay, Valerie, nasa likod bahay si Balaing Lucita. Si Florante naman, nakikipaglaro kay Junior. Kayo? Bakit kayo narito? Ay, gusto ko sanang makausap ka. Anak, Tinawag niyo ko. Anak. oo. Patawarin mo ako. Nasaktan ko ng labis ang iyong damdamin. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pa pagkakataon para maging isang mabuting biyanan sa iyo, Valerie. Po, Kalimutan mo na yung galit mo sa akin, anak. Huwag mong hayaang masira ang buhay ninyo ni Clark. Mahal na mahal ka niya. Mami. Mami, Armita. Magsimula tayong muli bilang isang buo at maligayang pamilya. Kung ganon, sasama sa inyo ngayon si Valerie? Oo, Balae. Para magkausap sila ni Clark. Ay, salamat naman kung ganon. Ayoko kasing masira ang kanyang pamilya. Ulirang asawa si Clark. At mapalad si Valerie sa kanya. Mapalad din ang anak ko sa anak mo, Balae. Dahil maganda at mabait si Valerie. Kaya makakaasa na tayo ng isa pang apo mula sa kanila ngayon. Ay, Florante, nariyan ka pala. Hinahanap ko kayo dahil handa na si Valerie. Balaing Lucita, ano kaya kung sumama ka na rin sa amin ngayon? Ha? Oo nga. Malaki naman ang dala namin sa sakyan eh. Oo. Parang pamamasyal na rin nating lahat ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Valerie, bakit ka narito? Hindi ko na kasi umuwi sa bahay natin. Kaya naisip kong sunduin ka na. Ako? Sinusundo mo? May mga gabi kasi na nahihirapan akong patulogin ang ating anak. Siguro dahil miss niya na ang pagpapatulog mo sa kanya. Ang totoo, miss na miss ko na rin siya. Pero kung uuwi ako doon, baka hindi ko na matupad ang usapan natin. Marami tayong usapan, Clark. Alin doon? Lahat ng pinagkasunduan natin. Baka hindi ko na mapigil ang sarili ko. Baka may mangyari na sa atin. Clark. Mahal kita, Valerie. Unang kita ko pa lamang sa picture mo kay Arjo. Iba na ang naramdaman ko para sa iyo. Kaya nga hinahanap ko ang FB account mo para malaman ko ang lahat ng tungkol sa iyo. At nang mawala si Arjo, inalok kita ng kasal.
Dahil nagbabakasakali ako na matutuhan mo na ako mahalin. At hindi ka nabigo, Clark. Huh? Dahil mahal na rin kita. Valerie? I'm sorry kung ginamit kita para magantihan si Mami Armida. Humingi na ako ng tawad sa kanya at nagkaunawaan na kami. Totoo ba ang sinabi mo? Oo. Mahal na rin kita. Kaso, ang tagal mo magsalita. Kaya, eto, ako nang sumundo sa'yo. Valerie. Valerie. Aalis sina Clark at Valerie? Yun ang sabi ni Clark sa akin, balae. At ang pag-alis nilang ito, ang totoo nilang honeymoon. Sana pagbalik nila, may bago na tayong apo. Sobra ka naman, Florante. Ano yon, magic? Ay, sana ang kaligayahan nating lahat ngayon ay hindi na matapos pa, mga balae. Anong iniisip ng honey ko? Ang iniisip ko, hindi pa rin ako makapaniwala na ang isang pangit na katulad ko ay minamahal na ngayon ng isang napakagandang babae. Ang gwapo mo eh. Oh, Di ba sabi ko sa'yo, ang kabutihan ng iyong kalooban ang siyang nagpapaganda sa iyong pagkatao. Hindi ko nga lang agad napansin na naakit na pala ako ng iyong kakisigan. Pero ngayon, alam ko na yun. at handa ka nang mahalin ako ng buong-buo habang panahon? Di ba napatunayan ko na yun? Doon pa lang sa atin, sa Pilipinas. Valerie, napakaligaya ko. Sulit ang lahat ng mga paghihirap ko. Totoo nga pala ang kasabihan na may pangako ang bukas.